Mga saksi ni Jehovah, ang pandaigdig na Kristiyanong lipunan ng mga tao na aktibong nagbibigay patutuo hinggil sa Diyos na Jehovah at sa kanyang mga layunin kaugnay ng sangkatauhan. Tanging sa Biblia lamang nila isinasalig ang kanilang mga paniniwala. Anong mga paniwala ng mga saksi ni Jehovah ang nagtatangi sa kanila sa ibang mga relihiyon? Una, ang Biblia. Naniniwala ang mga saksi ni Jehovah na ang buong Biblia ay siyang kinasihang salita ng Diyos at sa halip na manghawakan sa isang turo na salig sa tradisyon ng tao, sila'y nanghahawakan sa Biblia bilang pamantayan ukol sa lahat ng kanilang mga paniwala. Ikalawa, ang Diyos. Sinasamba nila si Jehovah bilang iisang tunay na Diyos at malaya silang nakikipag-usap sa iba tungkol sa Kanya at sa maibigin niyang mga layunin para sa sangkatauhan. Sinumang hayagang nagpapatutuo tungkol kay Jehovah ay karaniwan ang kinikilala na kabilang sa iisang grupo, mga saksi ni Jehovah. Ikatlo, si Hesukristo. Naniniwala sila hindi sa pagiging bahagi ni Jesus sa isang Trinidad, kundi gaya ng sinasabi ng Biblia, siya ang anak ng Diyos, ang kauna-unahan sa mga lalang ng Diyos, na siya'y umiiral na bago naging tao at na ang kanyang buhay ay inilipat mula sa langit tungo sa bahay bata ng isang dalaga, si Maria, na ang kanyang sakdal na buhay tao na inihandog bilang isang hain ang naglalaan ng kaligtasan tungo sa walang hanggang buhay para sa mga nagsisisampalataya, na si Kristo'y kasalukuyan ng nagpupuno bilang hari, taglay ang bigay Diyos na kapamahalaan sa buong lupa mula noong 1914. Ikaapat, ang kaharian ng Diyos. Naniniwala sila na ang kaharian ng Diyos ang tanging pag-asa ukol sa sangkatauhan, na ito'y isang tunay na pamahalaan na malapit nitong lipulin ang kasalukuyang balakyot na pamamalakad ng mga bagay, kalakip na ang mga pamahalaan ng tao, at na ito ang magluluwal ng isang bagong sistema na kung saan mananaig ang katwiran. Ikalima, makalangit na buhay. Naniniwala sila na 144,000 ang pinahiran ng espiritong mga Kristiyano ang makikibahagi kay Kristo sa kanyang makalangit na kaharian at mga pupuno bilang mga haring kasama niya. Hindi sila naniniwala na ang langit ang gantimpalang naghihintay sa lahat ng mabuti. Ika-6, ang lupa. Naniniwala sila na ang orihinal na layunin ng Diyos ukol sa lupa ay matutupad, na ang lupa ay lubusang mapananahanan ng mga mananamba ni Jehovah at na ang mga ito'y makapagtatamasa ng walang hanggang buhay sa kasakdalan ng tao, na maging ang mga patay ay magsisibangon upang makabahagi sa mga pagpapalang ito. Ika-7, ang kamatayan. Naniniwala sila na ang mga patay ay walang anumang nalalaman, na ang mga ito'y walang nararanasang hirap ni ginhawa sa isang daigdig ng mga espiritu, na ang mga ito'y hindi umiiral maliban na sa alaala ng Diyos, kaya ang pag-asa ukol sa kanilang hinaharap na buhay ay nasasalig sa pagkabuhay muli mula sa mga patay. Ika-8, mga huling araw. Naniniwala sila na mula noong 1914, tayo ay nabubuhay ngayon sa mga huling araw ng balakyot na sistemang ito ng mga bagay, na ang ilan sa mga nakakita ng mga pangyayari noong 1914 ay makasasaksi pa rin sa lubusang pagkawasak ng kasalukuyang balakyot na sanlibutan, na ang mga umiibig sa katwiran ay makaliligtas patawid sa isang nilinis na lupa. Ika-9, pagiging hiwalay sa sanlibutan. Taimtim nilang sinisikap na maging hiwalay sa sanlibutan, gaya ng sinabi ni Jesus na siyang pagkakakilanlan sa kanyang mga tagasunod. Nagpapakita sila ng tunay na pag-ibig Kristiyano para sa kanilang kapwa, subalit hindi sila nakikibahagi sa mga politika o mga digmaan ng alinmang bansa. Inilalaan nila ang material na mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya, subalit tinatanggihan nila ang masugid na pagtataguyod ng sanlibutan sa material na mga bagay at sa personal na katanyagan at ang labis-labis nitong pagkahumaling sa kalayawan.
Ika-10, pagkakapit ng payo ng Biblia. Naniniwala sila na mahalagang ikapit sa ngayon ang payo ng salita ng Diyos sa araw-araw na buhay, sa tahanan, sa paaralan, sa hanap buhay, sa kanilang kongregasyon. Ano man ang mga dating paraan ng pamumuhay ng isa, maaari siyang maging isa sa mga saksi ni Jehovah kung tatalikdan niya ang mga kaugalian na hinahatulan ng salita ng Diyos at ikakapit ang makadiyos na payo nito. Subalit kung pagkaraan nito ang sinuman ay mamimihasa sa pangangalunya, pakikiapid, homoseksualidad, pag-aabuso sa droga, paglalasing, pagsisinungaling o pagnanakaw, siya ay matitiwalag mula sa organisasyon. Ang talaan na nabanggit natin ay nagsasaad sa maikli sa ilang namumukod-tanging paniwala ng mga saksi ni Jehovah. Subalit kailanman ay hindi lamang ito ang siyang pagkakaiba ng kanilang mga paniwala sa paniwala ng ibang grupo.